Ika-19 na kabanata. Mukhang kailangan din naming palitang ang cover kama, dahil paniguradong basa ito sa exhibition namin kanina. Hindi ko na alam kung ano pa ang ginagawa niya. Hindi ko na talaga kaya ang pagod, gusto ko nang magpahinga. Sobrang bigat na ng talukap ko. Let me clean my baby first, dinig kong sabi niya. Gusto kong idilat ang mga mata pero hindi ko magawa. I was so tired to even open my eyes. Naramdaman ko ang pagpunas niya sa katawan ko saka ang pagbihis niya sa akin. Pagkatapos narinig ko pang may kausap siya sa labas ng kwarto, maya-maya ay binuhat niya na ako. The last thing I remember is that he's carrying me like a baby while humming a song until I fall asleep. Hapon na nang magising ako. Wala na si William sa tabi ko, napansin kong nasa silid ko na ako. Maingat akong bumangon sa kama, dahil nakaramdam ako ng gutom. Pero bago ako tuluyang lumabas naghilamos muna ako, nagpalit ng damit dahil ang damit na suot ko ay ang t-shirt at boxers niya. Ayoko namang makita ako ng mga tao sa baba na gamit ang damit ni William, baka kung ano pa ang isipin nila. Isang bulaklaking bestida ang napili ko. Kumuha na rin ako ng bagong panty pati bra, dahil wala namang pinasuot na ganon si William sa akin. Mukhang may balak pa atang yumisa kaya hindi ako sinuotan ng panloob. Anong oras na kaya? Oh, it's past 3. Kaya pala nagrarambulan na ang laman tiyan ko. Mabilis akong lumabas ng kwarto dahil, pakiramdam ko nasusuka na ako sa gutom. Grabing exercise naman kasi yung ginawa namin ni William kanina. For sure tunaw lahat ng mga nakain ko kaninang umaga. Saan na kaya ang lalaking yun? Hindi pa man ako nakakalahati sa hagdanan nang biglang may sumigaw. Langgay sang sabayang bati ng mga paro-paro G-boys ang bumungad sa akin sa pangunguna ng pinakamaligalig sa grupo nila ang nag-iisang si Wilmore Guerrero na kagaya ng daddy langga ko nakamanbon din. Kasama niya ang lalaking may ahit sa kilay na mukhang wala sa mood, malungkot ngayon. Dahil sa nawawalang ilaw niya. Ang lalaking kulay abo ang mga mata na hanggang ngayon ay naghihintay pa sa nawawalang soulmate niya. Ang lalaking kababalik lang ng memorya na binasegan nilang Himatay King. Ang lalaking kung ano-anong racket ang pinapasok dahil sa bib niya. Ang kambal na Sarmiento, isang maligalig saka isang halos hindi nagsaalita. Gaya ng dati, wala si Major saka si Kuya Hendrik ngayon. May malaking problema daw si Major Nate ngayon saka si Kuya ang karamay. Naunang tumayo si Wilmore para hintayin ako sa baba ng hagdanan, pero mabilis siyang tinabig ni William, inilang hakbang ang distansya namin. Para salubungin ako. Tabi, ikaw ba asawa? Feeling close ka kunot nung sabi ni William sa kanya. Brutes listen, from today onwards, no handshakes, no hugging, no touching allowed. For my baby langga, anunsyo ni William sabay yakap sa bewang ko. Hindi na kayo pwede mag-feeling close sa baby langga ko, sensitive pa naman ta, mahirap na. Walang nagawa ang mga ito dahil mabilis akong tinago ni William sa likuran niya pagkababa namin. Akala ko ba bukas pa ang punta ng mga to dito. Damot nitong si Talababoy, babati lang kay Doktora mabilis na sabat ni Wilmore na singgundahan naman ng iba pero tinaasan lang sila ng kilay ni William. Kung isumbong kita kay Peanut mo, makakabati ka pa kaya? Saad ni William sa kanya. Kayo din naman madadamo din kayo, patas lang. Yabang mo baka nakalimutan mo ako ang nagturo nung stepong nung sinayaw namin ha. Huy may ambag din ako dun yabang mo, sagot ni Simone. Di ba beef? Bilang nito kay Gaden pero tinaasan lang siya ng kilay nito. Beef, your face ipahabol kita kay Rocky baka nakalimutan mong sinumbong mo ako kay Mommy. Apakasipspi mo talaga, umamba pa ito ng suntok kay Simone pero tinuwanan lang din ito ang lalaki. Kids kalma, para kayong mga bata, saway ni Knight pero nakita kong pa-imple itong siniko ng kakambal niya. Kalma your face, hindi pa tayo tapos alipin. May araw ka din sa akin, sabi ni Simone at pinanliitan pa nito ng mata si Knight. I told you to shut your mouth, yan tuloy, narinig kong sabi ni Knox sa kakambal niya. Ayos lang yan Knox, ipapaubaya ko kay Kuya Sandro yang kambal mo. Shut up. You're so loud, natahimik ang lahat nang biglang nagsalita si Ethan. Umakbay pa ito kay Derek na tahimik lang din bago ngumiti sa akin.
Balik na kayo doon, papakainin ko lang ang baby langga ko, pagtatiboy ni Kalex sa kanila. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga ito saka maingat niya na akong inalalayan papunta sa kusina. Tuloy ang kantahan. Si Wilmore nauna nang bumalik sa sala. Sumunod din naman agad yung mga kaibigan niya at muli para na namang itong mga batang nagbabangayan. I smiled them. Para talaga silang mga bata sa katawan ng matanda. Gutom na ba ang baby ko? Malambing na tanong sa akin ni William. Tumango ako saka gumanti ng yakap sa kanya. Yes, I'm so hungry na po. Naglalambing kong sagot, siniksik ko pa ang mukha ko sa dibdib niya. What do you want to eat then? Bulong niya sa akin. Agad akong pinamulahan ng mukha nang maalala ko ang kalokohan ko kanina. Nilingan ko ang mga kaibigan niya, busy na ang mga ito kaya pasimple kong dinakat ang bukol sa harapan niya. Ito sana kaso kailangan kong kumain ng totoong food, pilya kong sagot na ikinatawa niya ng malakas. My baby is so naughty ha? He said smiling. Feeling ko nakatingin sa amin ang mga kaibigan niya kaya umayos ako. Take your seat langga, iinitan ko lang ang food mo. Pinaghila niya ako ng upuan tsaka mabilis na iniit ang pagkaing tinabi niya para sa akin. Amoy pa lang ng special supreme oyster recipe niya naglalaway na ako. Ang swerte ko talaga, ang sarap na, masarap pang magluto. Mabilis pero tansyado ang mga galaw ni William, halatang sanay ito sa kusina. Para akong reyna habang inaasikaso niya. Siya na ang kumuha sa plato, baso saka kutsara. Habang iniinit ang ulam, may nilabas siyang hinog na mangga sa kahiniwa ito. Mabilis din siyang gumawa ng melon smoothie na alam niyang paborito ko. Pakanta-kanta ito habang gumagalaw sa kusina. Just like the old days, I'm mesmerized by his soothing voice again. Something tugged inside my chest, my heart is thumping so loud again. Napahawak ako sa puson ko mahinang bumalong. Baby, that's your daddy. Sa kanya ka. Magmana. I am really hoping that I'm carrying my late baby down there. Mamaya magpap na ako para makasiguro. Here's your food baby, kain na. Mabilis kong inalis ang kamay sa puson ko tsaka nagsimulang kumain. William is just looking me. His eyes are twinkling. It's radiating with so much happiness. Ang gana kong kumain, ang sarap naman kasi ng luto ni William. Sauce pa lang ulam na. Dagdagan pa ng mangga, ang sarap ding gawin ulam dahil sobrang tamis nito. I never know that supreme oyster with ripe mango is such a perfect combination. Parang ito na ata ang gusto kong araw-arawin. Kain ka daddy. Ay ako sa kanya, umiling lang ito sa kainabot, ang gilid ng labi ko. May sauce pala na kumalat, akala ko maghuhugas siya ng kamay, pero dinala niya lang ito sa bibig niya sa kadinilaan. Akala ko bukas pa sila. I said pertaining to his friends. Nilingan niya ang mga ito sa kamuling bumaling sa akin. This time he's looking me intently kaya bigla akong kinabahan. Drink your smoothie first, sabi niya sa akin, sabay abot ng baso ng melon smoothie na ginawa niya. Busog na busog ako pagkatapos kong inumin ang smoothie na hinanda niya. Hindi ko pa nga naubos dahil wala ng space, sobrang busog ko na. Why? Tanong ko na mapansing hindi man lang ito kumurap. He didn't answer, instead he stood up and took the folder that he placed on top of the counter and handed it to me. Naguguluhan man tinanggap ko peren ito. Nanginginig ang kamay ko habang inaalis ang pagkakatali ng envelope. Dahan-dahan kong nilabas ang papel na nasa loob, malakas akong napasinghap pagkabasa sa laman nun. I was lost for words when I saw what's inside it. Transfer certificate of title. Leon pa lang ang nabasa ko pero nag-uunahan na, ang mga luhas sa mga mata ko. Kahit na hindi na ipaliwanag sa akin ni William. Ang anden alam ko na ito na yung sinasabi ni Judge Gonzales. The resort is yours now baby. I cried hard and hugged him tightly. This is what I prayed for. Sa wakas nakuha na namin ni tatay ang para sa kanya. Alam kong masaya ngayon ang mga magulang ko nasaan man sila. This is the reason why the brutes are here. Pag-angat ko ng tingin bumungad sa akin ang luhaang mata ng lalaking mahal ko. Thank you, I tiptoed and reached for his lips for a chaste kiss. Thank you for everything. Pero bago pa makaganti ng halik sa akin, sunod-sunod na tikhim ang aming narinig, may naka-microphone pa.
Sabay kaming lumingon ni William sa mga kaibigan niyang nasa sala. Nakangiti ang mga ito sa amin, kumakaway na parang mga bata. I smiled back at them and said my thanks. Tumango lang ang mga ito muling nagpatuloy sa kantahan nila. Thank you Langga, I know this is not enough but still I want to thank you for not giving up on me, madamdamin kong sabi kay William. Kung may ipagpapasalamat man ako sa Panginoon yun ay ang pagbalik niya kay William sa akin. I love you Daddy, ang swerte ko sayo. Wala na akong hihilingin pang iba. Ikaw lang sapat na. Kung may isang bagay man akong hihilingin sa buhay kong ito yun, ang makasama ka habang buhay. I am willing to do everything for you. Kaya ba minadali mo ito? Tumango siya sa kahinalikan ng noo ko. I want you to come prepared when you face them, sagot niya. Kung ako lang ang masusunod ayaw kitang papuntahin bukas, pero alam kong kailangan mo itong gawin para sa katahimikan mo. But I only have one request to you. Tumingin ako sa mga mata niya saka tumango. Please be careful for our baby. Good morning, Doc. Tapos na ba ang consultation? Wala bang pasyente ngayon? Maaga pa lang ito na naman ang bungad ni Agnes sa akin kaya tuloy pati. Ang mga brutes na nasa hapag ay sabay-sabay na napalingon sa akin, na puno ng pagtataka ang mga mukha. Kakababa lang namin ni William galing sa silid para sumabay sa kanila ng agahan. Alam ko kung ano ang nasa utak ni Agnes pero nagpatay mali siya lang ako, para hindi nila mahalata. Mukhang nasa mood siya ngayon para mang-asar sa akin. Siguro nagkasundo na sila ni Ibo niya maaga palang maaliwalas na ang aura ng mukha ng dalaga. You still do medical mission, Doc? Ani Wilmore. Siguro alam din nila ang nagyari noon sa medical mission kaya nagtatanong ito. Hindi pa man ako nakasagot, muli na namang nagsalita si Agnes. Bida-bida na naman ito. Kung tawagin ko kaya si Falcon. Ano ka ba Sir Will, ibang medical mission ang sinasabi ko, nakangising sagot ni Agnes. Tinaasan ko siya ng isang kilay pero wa-epek kay Agnes. Minuso niya ang pintuan na ginamit namin kahapon ni William, ganon na lang ang pag-init ng pisngi ko nang makita ko ang sign na dinaykit ko doon kahapon. Hindi pa pala ito tinaggal ni Willie. Whoa, they said in unison. The doctor is in. Don't disturb. Oh, don't disturb. They said in sing-song tone. Kung pwede lang na tumakbo pabalik sa taas ginawa ko na. Pero bakit naman ako mahihiya? Ang sabi ni William pina-soundproof niya lahat ng silid dito sa bahay, alam ko na hindi nila kami narinig kahapon. Si Agnes lang ang nang-iintriga. Siyempre bawal disturbuhin si Doc baka iba ang maiturok niya, si Gaden ulit. Ang ligalig niya ata ngayon. O baka iba ang maiturok sa kanya, and they laughed like idiots again. May turo kang ganap ba? Si Simone na hindi ko alam kung bulong ba, dahil dinig din naman namin lahat. Kitty-cat naman yun. Hoy, namnesya ka lang ang slow muna, si Wilmore sabay batok sa kanya. Kita ko naman ang pinipigilang ngiti ng mga kaibigan niya. Si Ethan at Derek tahimik lang pero yung iba nagsisimula na. Si William naman sa tabi ko ay hindi nagsasalita pero nakangisi din ng gago, hindi man lang ako dinapensahan. Nang tingnan ko ulit si Agnes, nakatalikod na ito sa amin pero yumuyog-yog ang balikat. May araw ka rin sa aking bruha ka. Ikaw muna ngayon. May consultation palang ganap dito sa bahay si Doktora. Nanunuksong sabi ni Guerrero. Sinong pasyente, Doc? Yung may amoeba sa lalamunan. Malakas silang nagtawanan nagbabatukan pa. Na parang mga bata, with matching action pa kasi si Guerrero. Ito na lang palagi ang paulit-ulit nilang pang-asar kay William. Feeling ko namumula na ang mukha ko sa hiya. Hindi pa man nakabawi ang iba, bigla na namang nagsalita si Gaden. Anong amoeba sa lalamunan? Baka na amoeba kamo kakakain ng hilaw na talaba, dagdag ni Gaden. O di kaya, naimpacho dahil nasobrahan. Diba paborito niya yun? Nag-appear pa ang mga ito at muling nagtawanan. Si William na kanina ay pigil lang ang ngiti ngayon ay nakikitawa na rin. Maluha-luha na ang mga ito pero hindi ko sila pinansin. Bahala kayo dyan, kantiawan niyo ako kung gusto niyo basta solve ako sa consultation ko kahapon. Ganyan dapat ang attitude, positive lang. Sigaw ng malandi kong utak. Ang mahalaga na sarapan ka sa Ice Bucket Challenge ninyo ni Daddy Langga. Hindi naman siguro, na amoeba si Architect. Mukhang nontog lang kasi nakita kong kumuha. Nang yellow si Doc Mike kahapon eh. Yellow daw, yellow, bulong-bulungan ng mga
Kaibigan niya. Baka may paampa sa pader challenge, sabi ni Agnes, pero nakatalikod pa rin. Baka nag-ice bucket challenge. Baka naghalo-halo. Si Gaden. Baka scramble. Si Simone. Baka talaba con yelo, si Knight, pero agad ding tumahimik ng pasimpleng siniko ni Knox. Gusto kong matawa sa kanila pero pinipigilan ko lang ang aking sarili. Uye si Doc, nagbablush, may naalala. Panunokso ni Wilmore. Buset lang diba? Pumusangot ako saka umirap pero mukhang tuwang-tuwa pa ang mga ito. Ay, bakit may ganto dito? Kaninong panali sa buhok ta? Bakit dito sa lagayan ng ice nilagay? Nanlaki ang mga mata kong napatingin kay Agnes. Kulang na lang ay takbuhin ko siya nang makita ko ang reaksyon niya habang nakatingin sa bucket na ginamit namin kahapon. I know what she meant, kaya mabilis kong pinatid ang paa ni Caleb sa ilalim ng mesa. Oh, that's mine, Ness, agap ni William. Sa'yo pala to architect. O kukunin sana ito ni Agnes sa bucket pero mabilis na tumayo si William. No, don't touch. Aniya sa kaagad na tumayo pa simpleng kinuha ang itim na thong ko doon sa kanilagay sa bulsa ng jagger niya. I was looking for this since yesterday, dito ko lang pala nalagay, sabi niya pabalik sa upuan. Bakit parang iba yung disenyo? Komento ni Agnes. Nahuli ko ang pagsisikuhan ni Simone saka Wilmore sinundan pa ng tingin, ang bulsa ni William kung saan niya nilagay ang thong ko. What's that brute? Is that a scrunchie? Pahiram. Si Wilmore nagkunwari pang aayusin ang buhok niya. William glared him which made them laugh. Bakit ka nagagalit? Nang hihiram lang ng panali napapansin kong habang tumagatagal nagiging mademo ka na, kunwari nagtatampo nitong sabi, but I know na gusto niya lang mabuko kami ni William. Naku Guerrero, may araw ka din sa amin. Shut up and eat Guerrero. Kung ano-ano ang lumalabas dyan sa bibig mo. They all laughed that. Pero mabuti tumahimik din ang mga ito nang magsimula na kaming kumain. Pagsapit ng tanghali kinausap namin si Nana pati Tatang para sa plano namin mamayang gabi. Ang sabi ni Tatang nakausap niya na daw, ang ibang mga dating kasamahan ni Tatay sa farm na magbantay din sa dagat. May coordination na ding ginawa si Montenegro sa mga pulis dito sa isla. Meron ding dagdag na tauhang pinadala si Major Nate mula sa security agency nila ni Gaden. Si Falcon ang escort ko mamaya dahil mauuna si William. Ang mga kaibigan niya doon. Ayaw pa sanang pumayag ni William na hindi siya ang kasama ko pero parte ng plano na hindi kami sabay na magpakita. Si Nana pati Tatang ay hindi ko napapasamahin pati si Agnes. Dito lang sila sa bahay kasama ng mga tauhang Maiwan para magbantay sa kanila. Wala akong invitation para mamaya pero ang sila na ang bahala kung paano ako makapasok doon. Ang sabi pa mahigpit din daw ang security ng mga Ignacio sa resort. Na sa sobrang higpit halos wala ng mga lokal na taga-isla ang nakakapasok sa resort ng basta-basta. But it won't take that long anymore dahil pag nakuha ko na ang isla, gagawin ko itong open para sa mga taga dito sa isla na gustong maligo sa dagat. I want the people of this island to have fun in the beach and enjoy the benefit of being a local of this island. Hindi yung parang mga dayuhan kami sa sarili naming isla na, ang mga mayayaman lang ang pwedeng makapunta. Hindi ko rin naman madadala ang mga yan kapag nawala ako. Mas mahalaga pa rin yung kabutihang may iwan ko sa kapwa gaya ng palaging turo sa akin ng mga magulang ko. Kung noon hindi kami nakakatungtong sa Isla Beach Resort, dahil para lang ito sa mayayaman, ngayon hindi na. Kung noon pangarap lang ng mga magulang kong maging bukas ito para sa mga kabayan, dito sa isla ngayon tataparain ko na. Ang ganda mo talaga, May. Mata palang talbog na ang all, papuri ni Agnes sa akin na tila ngayon niya lang ako nakitang naka-makeup. Andito kami ngayon sa silid ko dahil inaayusan ako ng makeup artist na ni-hire ni William para sa event mamaya. Mata lang ba? Ang katawan hindi. Ganti ko sa kanya. Umagalpak ito ng tawa na tila ba nakakaloko sa akin, bumusangot akong tumingin sa kanya. Anong tinatawa mo? Bakit hindi na ba maganda ang katawan ko ngayon? I noticed na medyo lumapad ang likod sa kabalakang ko lately, di gaya nung unang dating ko dito sa Pilipinas na fit and fab talaga. Sa bagay sino ba ang hindi tataba kung wala naman akong ibang ginawa kundi, ang kumain simula nung dumating ako dito. Paano kasi, hindi lang si William ang nagluluto para sa akin, nandyan si Nana sa katatang na.
todo makaasikaso, plus si Agnes pa na halos. Lahat ata ng pagkain na banggitin ko binibigay. Agad. Maganda pa rin naman, may, sexy ka parent. Medyo tumaba ka lang ng slight pero carry pa naman. Pinasadahan niya pa ng tingin ang katawan ko. Pero in fairness naman, kahit mataba ka, maganda ka pa rin naman. Iba talaga kasi kapag natural yung ganda mo. Tsaka iba talaga kapag alagang architect. Inikutan ko siya ng mata dahil alam kong binobola niya na naman ako. If I know pampalubag niya lang yan. Makapag-diet na nga next week nang mahuyo ulit itong si Agnes. Tingnan ko lang. Anyway, narinig kong usapan ni na Estela na madami palang taga Manila ang dadalo mamaya. May mga media pa daw na imbitado. Mukhang engrandi ang party mamaya sa resort. Expected ko na yun. Siyempre para lalong makilala ang resort kailangan nilang mag-imbita ng mga taong kilala sa lipunan. Kasama na doon ang mga kaibigan ng mga Ignacio. Tsaka balita ko pa, yung ibang mga kaibigang sosyalan ni Tamara, andun na pala kahapon pa. Siguro ang iba kilala mo. Kung naiinis pa naman ako kapag naalala ko, ang mukha nung mga kaibigan niyang matotire, lalo na yung ex ni Architect Vin. Nagkatinginan kami ng makeup artist sa salamin. Ito talaga si Agnes walang preno ang bibig. Huwag kang magpapakabog sa mga mata pobre niyang kaibigan ha. Sinasabi ko kasi sayong sasama ako para may backup ka pero ayaw mo naman. As if ako naman ang nagdesisyonan. Kahit nga si Falco narinig kung pinagbawalan niya si Agnes na dumalo, ito lang talaga ang mapilit. Ay girl, hindi nila kayang talbogan ang beauty ni Doktora, komento ng makeup artist habang inaayos ang buhok ko. Since my hair is already short, the stylist just added volume and texture to my pixie cut hair and made sure to emphasize the red highlights on it. For the makeup she opted for a pastel nude matte lipstick, smoky eyes, well-contoured nose, highlighted cheekbones, and emphasized all the soft features of my face and made it look natural. Perfect, she exclaimed after she finished fixing my hair. Ang ganda mo po Doc, kung papayag lang si Architect gagawin ka naming model, kapag bumalik na yung friend kong designer. Magaling mag-design yun tsaka pili lang din, ang pinapasuot niya ng mga gawa niya. Thanks Avery but that's not my forte, tanggi ko sa kanya. Pero tama si Avenue, magaling yung kaibigan niya, katanuyan unang kita ko palang sa gown na dala niya kanina na personal choice, pala nung kaibigan niya na gustuhan ko agad. It's a beautiful black backless deep V-neck with long A-line gown. Simple but elegant. Pag-isipan mo po Doc, baka magbago pa ang isip mo kapag nakita mo sa personal yung design ng kaibigan ko. Bakit saan ba ang friend mo ngayon? Bigla, kung naalala yung sinasabi ni Gaden na gagawin niya din daw akong model para sa bib niya. Nasa Spain pa Doc, pero uwi na yun dito sa Pilipinas. For good. Tumango lang ako hindi na nagkomento pa, wala din naman akong balak na maging modelo. I don't see myself being a model. My baby langga is ready. William in his dark blue Armani suit kicked in to check on me. My daddy langga looks so fresh and handsome, habang tumatagal lalo ata itong bomba bottle lalong nagiging masarap. I giggled that thought. He aged like a fine wine, ang yummy. Oh my baby is so beautiful, buong paghanga nitong sabi. Malambing akong ngumiti sa kanya saka tumayo. Naglakad ito palapit sa akin diretsyong yamakap. You look so gorgeous my baby. I can't thank God enough for bringing you back to me. I love you langga ko, saad niya saka mahigpit na yamakap sa akin. Pinulupot ko ang kamay sa leeg niya saka nihilig ko ang ulo sa balikat niya. I love you so much, langga. Thank you for coming back, he whispered still hugging me. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Biglang parang gusto kong maluha. I love you daddy. Thank you for not giving up on me, my voice cracked. I'm tearing up. I blinked many times to stop my tears para may nakatakas pa rin. Mahigpit akong yamakap sa kanya. This is the man I love. The man I want to spend the rest of my life with.